Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Libra Kabayan, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng pusong yung mga comments. Halos lahat kayo is resonant. Keep comment lang mga kabayan ng yung energies na iwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Makuha ko lang yung energy. Makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat pala sa mga nagbigay ng donation. I appreciate it. At pala kayong lahat kayo, kasama kayo sa aking prayer. And syempre, salamat din ng marami sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading, at energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin. Nasa baba po ng video na to, how to contact me. Yan. And this is a general reading, kabayan Libra, kuhanin mo lang sa iyo. Itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is nangyayari, o mangyayari pala. Maaring ito is related sa work, love, job, press, family member, coworkers, o sa business. Tandaan nyo, hindi nyo ito personal reading. Huwag kayong masyadong maapektuhan, okay? Okay, let's begin. We have the ship. Maari ikaw is may travel o may mga mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Maaring may mga movement, maaring sasakay o bibili ka ng mga vehicles or magkakaroon ng mga new journey sa buhay mo, no? At mga pagbabago talaga. May mga distance, maaring may sasakay ng barko, pupunta sa ibang bansa, o maaring may mga situation na maaring pagkakaroon ng distance, mga ganun. May mga journey na mangyayari na bago, no? May mga changes ako nakita. I had the bouquet. May mga kasiyahan, may matatanggap ka ng mga gift, malit man yan o malaking gift. May mga happiness and joy na mangyari. Maaring may magkakaroon ng mga pambobola, no, sa'yo. O kaya may mga charming person, no, na makakaramdam ka ng bibigyan ka ng bouquet, pangliligaw man yan, galing mo sa kaibigan yan. Kasi may mga kasiyahan, happiness na magaganap. We have the crossroad, may mga multiple or mga choices na magaganap, may mga pagpili, may mga decision na magaganap o gagawin, no, sa nakita ko to. Maaari may magkakaroon ng mga pagpaparaya o magkakaroon ng separation, at maaari din sa iba is mag-aalinlangan sa lahat ng mga gagawin nilang situation, no, i-relate nyo yung sarili nyo. And then nakikita ko dito, meron ka ng matagal na pinag-iisipan na sitwasyon sa buhay mo na pinaplano mo. Hindi mo alam kung may plano, hindi ko alam kung mag-overseas ka, mangingibang bansa ka. Nandiyan kasi yung part na mayroon ka mga pinaplano sa buhay mo na gusto mong mag-level up sa buhay mo, no? Halimbawa, when it comes to trabaho, sa financial, o sa business mo man yan. Handun yung mga nagkakaroon ka ng, parang hindi ko alam kung naghihintay ka ng something. Pero sa iba dito siguro, something nagkakaroon ng doubt sa sarili. Kasi naguguluhan sila, hindi nila alam, hindi sila gano'ng makapag-desisyon na kung pag-take action sila o hindi. Hindi mga preparation maari sa iba, may piniprepare o may din-discover pa. Nagkakaroon ng mga option, kumbaga, sa buhay mo, no? Yung iba, nagdi-decide kung mag-i-stay pa ba sila or mag-grow na sila. As in, hindi ko alam kung mag-expansion pa kayo. May mga iniisip kayo ng maaring urong-sulong yung nararamdaman nyo kung gusto nyo nang i-withdraw yung mga sitwasyon na kasi gusto nyo na nga mag-level up, na hindi nyo nagsisiyasat kayo sa katotohanan o sinaalam nyo kung ano yung kakayahan nyo sa buhay nyo. Maaring ganon. Nagsisiyasat sa sarili. Handa yung pagiging patient mo kasi ang tagal mo na rin ito pinag-iisipan pero puro plano. Puro plano kasi hindi mo alam kung siguro hindi mo alam o baka naman very careful ka lang sa mga decision mo, no, na gusto mong pagpaplano, baka ganon. Dumarating din yung time na minsan na gusto mong magbuni-muni para makapag-isip ka ng maigi, no, sa nakita ko ito. Hinahanap po pa kasi siguro yung situation na magiging maganda o mga paraan para sa ikaaangat mo. May iba dito siguro may gusto kayong may pinaplano siguro iba dito na sabi ko nga sa inyo, baka pangingibang bansa, no? Kahit nasa ibang bansa ka, baka ibang bansa naman, maaring ganon.
O kaya naman sa iba, maaring work, business man yan, no? O partnership, kanya. Nakita ko ganun. Handoon yung you want to decide to something na may pagpaplano, may mga pag-aaral, may parang, ano ba to? Masyado mo pa siyang pero ang tagal mo na pinag-aralan actually ito. May mga pinag-aaralan ka na sitwasyon na gusto mong desisyonan sa buhay. Yung iba dito is a business, ganyan. Baka may gusto kang gawing business. May nakikita rin ako recognition sa iba, no? Or collaboration to someone na maaring nakaaway mo o nakagalit mo, mga hindi napagtalunan. Ano ba to? O kaya yung mga hindi napagkasunduan. May nakikita rin ako sa iba na maaring kapamilya, kapatid, or kasamahan sa trabaho na medyo hindi sila nagkakasundo-sundo. No? May mga, hindi ko alam kung malaki o maliit na situation to. Yung iba is, there's a conflict, may mga battle, may mga agreement ako nakikita dito, may mga pagtatalo, may mga tao na naiirita, actually. May mga tao na naiirita. Then, may mga aggression. Hindi ko alam kung may nakipagkompetensya sa iyo when it comes sa iyong trabaho. O baka sa paligid mo, no? May mga matataas ang ego. Yung iba dito, siguro, nagkakaroon ng depensahan na may kanalaman yung territorial. No? Sa nakita, o kaya may kanalaman sa pera. Sa nakita ko dito. May mga pinag-uusapan na hindi sila magkasundo-sundo actually. Lack of control and lack of operation itong mga ito. Mayroon din yung iba dito na related. May nakikita kasi ako na I don't know kung may isa-sign ka. May papers kasi ako nakikita dito. Papel. Hindi ko alam kung proyekto ito o territorial, something ganun. Parang may pinag-decision na. Tapos may papel ako nakikita ganyan. I don't know kung lupain ba yan, ano ba yan, something ganon, no? Baka naman yung iba, mag-ingat po tayo, no? Kung ikaw is may nakita sa ano ba to, sa social media o sa internet man yan, na hindi ka sure na gusto mo yung lupa o yung bahay na yan, medyo mag-ingat tayo, no? Mas maganda na lahat ng pipirmahan nating papers man yan, lahat ng desisyon na natin, we need to be careful, ano, sa nakita ko dito. No, para hindi rin tayo magsisi sa ating decisions in life. Para wala tayong ano ba to? Wala tayong pagsisihan sa huli, no, sa nakita ko dito. Nakikita ko yung pagiging practical mong tao, no? Nakita ko yung pagiging practical mo, and then napaka-patient mo rin tao dito. May hinihintay ka na, yung iba dito paano naghihintay ng resulta, naghihintay ng tamang daan, naghihintay na kausapin sila ng pamilya nila o kaya ng company nila o trabaho nila. May related din ang money, no? May mga naging problema, actually. May mga naging problema o may mga magiging problema. May mga, ang dami mong responsibilities na inaaklang sa balikat mo. No, ikaw rin yung tao na nakita ko na kapag may naumpisa ka, kailangan tapusin mo. I'm proud of you kasi yung iba kasi bumibitaw bigla. Yun ang nakikita ko sa'yo, no? And then, yung iba dito maaring nagkakaroon ng mga plano sa pagbabago. Yan, yung iba dito naghihintay. May mga hinihintay na answer or revelation, na mga enlightenment. Yan. May mga iba dito nakahanglang na parang walang galaw o walang kilos. I don't know why, parang nag-post sila something. And then, nandun din yung nakikita ko sa iyo na focus ka sa lahat ng ginagawa mo na to improve yourself, to improve your money, no? Sa nakita ko dito. Nagiging kalma ka lang, no? And still grounded, yan. Andun yung pagiging you are work hard to get what yung gusto mo mong mangyari sa buhay mo. Kita as in, yun ang pinaghihirapan mo at pinagsisikapan mo, pero kahit matagal ito, talagang magiging patient ka pa rin. Handito yung sa part na nakikita ko talaga na you're waiting to something. Iba dito, the right path
Iba dito, resulta na ma-related din ang money, no? So, nakita ko. Tingnan natin. Naghihintay ka ba ng message to someone? May mga nangyayaring progress, strategize, tapos may nangyayari, may ina-analyze kayo mga sitwasyon dito, no, sa nakakita ko dito sa inyo. Naghihintay kayo ng mga rewards, iba dito, naghihintay ng result, naghihintay kayo ng mga harvest nyo. Kasi parang ang tagal nyo rin naghihintay dito sa harvest nyo, no, sa mangyayari sa mga meron kayo sa ngayon. We need to use our intuition and we need to listen to our inner voice kasi tayo lang din na nakakaalam kung ano talaga yung tamang desisyon o magiging tamang answer natin sa buhay natin o sa nakita ko dito. Bakit po ano yan? The High Priestess. Ang tagal ng process nyo, no? Parang natatagalan ako sa practice. Natatagalan ako sa process nyo. Okay. May mga pinag-uusapan related ang money, related ang family, related ang work o kaperahan sa nakita ko dito. May mga tao ako nakita na may sikreto o may mga, hindi ko alam, there's a secret or hidden na may balak sa'yo. I don't know kung sino to. Parang siguro, apart of family, katrabaho o sa company mo. Yun na nakita ko. Ingat lang din, no? Mabalik tayo ano mo Ay. 1, 2, 3 of Wands and the Knight of Swords in reverse. Okay. Ang daming changes na nangyari sa inyo, no? Ang dami nyo rin mga pinagsisihan, ano? Sa nakita ko dito. Sumasakit ba yung likod nyo? Iba dito sumasakit yung bandang likod, ano? Tsaka yung bandang, chan. No? Ang nakikita ko dito. Magkakaroon ng mga revelation o expect the unexpected dito sa sitwasyon mo, no? Magkakaroon, okay? Ang hindi ko maintindihan, you're planning to something, pero handun yung self-doubt. Parang handun yung now-hold ka ng nakaraan. Meron kang mga ginawa, mga pinirepare man yan o ginawa mo na parang na-disappoint ka sa mga naging outcome nito o choices, mga naging choices, ganyan. Nagkakaroon ka ng plano, nawawalan ka ng confident, actually napuprostrate, ano, kasi gusto mo nang mag-move. Handun na yung pag-move, pero parang, I don't know, parang pinaplano pa ba? May inaalam ka pa ba? Yun na nakikita ko. Parang sa nakita ko to, siguro parang wala ka lang magawa sa ngayon. Kasi, hindi ka makamove. May mga plano, ako nakikita. Pero, walang move. Ako nakikita. Meron din mga nagpaplano to moving or mag-ibang bahay o ano ba to? Parang lumipat ng bahay. Parang something. Tingnan ko nga, bakit? Okay. Sa nakita ko dito, may mga dreams ka na hindi mo nakuha. May mga dreams o may mga situation kang nag-fail o nag-shattered na dreams, no? Sa nakita ko dito. Okay. Ang hindi ko maintindihan, siguro yung iba dito, may mga inasam ka na mangyayari ang success pero hindi naganap, no?
Lalo-lalo na siguro related ang malapit sa puso. Friend, ganyan. O kaya mga kakilala. Basta ganun ang nakikita ko. O kaya naman yung iba dito baka mayroong titira muna sa inyo na kakilala, something ganun. O ikaw ang titira sa kanila. Yun ang nakikita ko. Meron akong nakakaramdam kayo ng mga negativity, no? Negativity, sadness, stress, nakaramdam ng failure, unfulfilled dreams, ganyan. Hindi ko nakikita yung saya nyo sa ngayon. Sa nakita ko. Siguro nga may mga plano kayo na hindi naging maganda yung outcome niya. No? Ang nakita ko dito. Kailangan mong lakasan yung loob mo and then huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Sa nakita ko dito. No? You have the 9-9, no? Galing. The judgment. Tayo ko sa'yo. Diba? Okay. 6. Oh. Handito yung sa part mo na nagpaplano ka, like I told kanina, na nagpaplano ka na maging maganda yung buhay mo. Na maging komportable yung buhay mo. Handi na rin yun sa pag-iisip na in the past, ang daming kasi mga dipon, ang daming mga battle mo sinagupa, hindi yung nakakaramdam ka ngayon o nakaramdam ka or makakaramdam ka pa lang ng mga situation na nakakapagod na pala. Alam mo yun, makakaramdam ka ng pagod sa mga tinatahak mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon. Then magkakaroon ng mga decision making, no, sa nakita ko dito, para sa future mo, para sa ikagaganda ng buhay mo. Magkakaroon ng mga pagpaplano sa buhay. And then ang nakikita ko rin na you need to be aware sa nakita ko dito. No? You need to be aware sa lahat ng sitwasyon na magaganap sa life mo. Kailangan mo rin siguro ng self-evaluation dito. No? And yung iba dito nagiging busy sa pagpaplano. No? At nagiging busy sa mga pag-iisip sa nakita ko dito. No? May mga enlightenment naman sa inyo na may mga nag-awakening. Then naman, so kaya siguro kayo nagpaplano. No? And then, sinasabi ni card dito, you need to make a new beginning sa buhay mo. No? At wag kang susuko sa lahat ng hamon na magaganap sa'yo. And then, sinasabi rin na kailangan mong ma-overcome lahat ng sitwasyon mo na nagaganap sa'yo. Mga iniisip mo, mga nag-shattered man, yung may mga nangarap ka na hindi man natupad, siguro keep going ka lang to reach your goal, and you need to let go whatever holding you back sa nakaraan, leave behind. Kailangan nang i-release all the baggage kasi nakakabigat lang yan kasi pag sinama mo pa yan sa destination o sa plano mo, no? Sila yung nagiging blockage mo kasi. You need to accept the lesson at sinasabi rin dito na kailangan mong may matutunan sa nakaraan, no? You need to learn from the past, no? Sa nakita ko dito. And syempre, may nakikita rin akong departure. I don't know kung kayo is pa travel o nagpaplano talaga kayo mag-travel, mga something ganun. And look to the future and moving forward sa nakita ko dito. May dapat pa ako malaman dyan, universe? Pakiano nyo nga sa akin yan. Please show me. The Magician. Okay. Okay, fine. Andito kayo sa sitwasyon nyo na parang ayaw nyo nang lumaban. No? Oo, hindi yung sa gusto nyo pala. Parang nahado na kayo sa parang ayaw nyo na ng responsibility. Gusto nyo i-let go yung mga hindi naman talaga kailangan. Well, let go it. No, kung hindi naman. Hindi nyo kailangan mo ng healing, ng mag-heal, no? Sa nakita ko dito sa'yo. Kailangan mo na talaga ng new beginning o kailangan mo ng new direction sa buhay mo. Kasi nakita ko pagod na pagod ka na.
Andun na yung ang bigat na ng nararamdaman mo, ang bigat na ng mga responsibilities mo. Parang habang tumatagal, parang pabigat na pabigat yung responsibilities mo sa buhay. I don't know why, pero yun na nakita ko. Parang nakakaramdam ka kasi ng pagod sa nakikita ko sa'yo dito. Mag-ingat lang din na when it comes sa health kasi baka bigla tayong bumaksak, ganyan. Para ang nakikita ko sa'yo, parang, hindi ko alam kung ikaw yung parang wala kang, kasi, for all lang to is decision, no, sa nakita ko dito. Yes, plano, sa plano, pero andun yung nakikita ko na parang wala ka pa sa ngayon na mapuntahan, or there's a person na walang mapuntahan. May nakita kasi akong tao na, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan at hindi siya maaasahan. Hindi ko alam kung sino tong tao na to. Ayaw niya kasi ng responsibilities. Or maaring ikaw, baka napapagod ka na sa mga responsibilities na nakaaklang sa balikat mo kasi parang padami ng padami. No, ang nakikita ko dito. Na nagiging mabigat na sa'yo. Ingat-ingat lang, baka magkaroon ng breakdown sa inyo, no? Siguro, minsan mag-take a rest din tayo, no? We need nang mag-relax. Kailangan din natin ng mental peace. Mag-meditate kayo. Yun nakikita ko sa inyo. Parang ayaw ninyo na rin ng mga challenge. Ewan ko, parang yun ang nakikita ko sa inyo. Parang napapagod na kayo sa mga challenge sa buhay nyo. Basta don't give up lang, no? Yan. The Hermit. Nakita mo, bumabaliktad ang ano mo. Bakit po? Okay. Para saan po to? Paki-ano nyo nga sa akin. Okay, fine. Naintindihan ko na. Handito yung may natatakot, I don't know kung natatakot kayo sa pagbabago ng buhay nyo. Natatakot kayo sa mga mangyaring pagbabago? Yun na nakita ko. Kasi parang na-stagnant kayo eh. Ang nakita ko, parang sa ngayon, gusto nyo mag-move on, gusto nyo may plano kayo, pero wala kayong magawa. Yun, sinabi ko na naman yun kasi nakita ko ulit. Wala kayong magawa, resistant to change, kasi may takot sa pagbabago, no? Sa nakita ko, yun, kailangan mo tapangan, lakasan ng loob mo. You need stretch, tibayan mo yung loob mo kung gusto mo sa pagbabago, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan mo, you need to be strong. Kasi nakikita ko dito, you need to take a risk din sa nakikita ko dito, no? Kailangan mo ma-take a risk kasi may maraming opportunities daw na darating sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Yung ano ba to? Yung sa pamilya mo, sa nakikita ko dito. Oh, God. As long as, hanggat maaari, hindi ko alam pa family or karelasyon mo, o basta malapit siya sa puso mo. Pagpa-doktor sana, kasi para medyo lumalala, may malala siyang sakit. Parang baka lumala lang. Hindi ko naman sinasabi na baka lang lumala, no? Bandang tiyan yun eh. Tapos, basta katawan eh. Yun na nakikita ko, katawan. No, medyo baka lumala yung mga nararamdaman na to, no? Medyo patingin-tingin din tayo. Tingnan din natin, magpatingin tayo sa doktor, no? Sa nakita ko dito. May tao na dominante. May mga selosa na tao sa nakita ko dito. No? Yun lang nakita ko. Tingnan natin. Bakit? Anong dapat natin malaman kayo natin? Okay. Fine.
Saka sinasabi dito, umiwas-iwas tayo sa baka meron kayong sa mga pagkain na hindi maganda. No, tas kailangan daw ng exercise, no? Kailangan daw mag-exercise siya yung mga kinakain. Kailangan very careful. Ano din sa nakikita ko sa'yo na minsan masaya ka, minsan hindi. Inside, iba, at sa panlabas mo, iba yung pinapakita mo. Kasi inside, nalulungkot ka. Parang itinatago mo, parang sa labas, nagpapakasaya ka. Parang pinapakita mo na okay ka, masaya ka, ganun. May tao na kailangan mag-heal, no? So, nakita ko dito. Thank you po. Naloko na. Ano dapat ko malaman dyan sa dalawang yan? Ba dito, takot mag-crossroad o takot mag-try ng another path o ano dyan? Ano dapat ko malaman sa bidet? Oh. Siguro, it is a time na kailangan mo mag-decision, ano? Nandito kayo sa part na naguguluhan kayo, no? Kung kailangan nyo nang i-end yung mga sitwasyon o kailangan nyo na mag-move on. No, may mga transformation ako nakita pero naguguluhan kayo. Meron din ako nakikita na tao na malamig, no, very cold. May mga nag-a-advise, yun na nakikita ko. Alam nyo, Libra, parang magkakaroon ng mga delay sa sapat mo, no? May bad luck kasi ako nakikita sa'yo. Yung, hindi ko alam kung may mga, mag-ingat tayo, yung mga may tao ako nakikita na, I don't know kung sakit siya sa puso, ganyan, o may sakit siya sa puso. Maaring kamag-anak, kapatid, o ano man siya, malapit sa puso mo, ganyan. Ingat lang din, no? Medyo pag-ingatan natin. Sana walang mawalang buhay. Yun ang nakikita ko. Kasi may bad luck ako nakikita. Sa iba naman, nagkakaroon ng mga delay. Nagkakaroon kasi ng mga sagabal. No? Parang, handun yung sitwasyon mo na paulit-ulit na nangyari sa buhay mo. Yung nangyari noon, nangyayari na naman ngayon. Ang nakikita ko dito. No? Kaya naguguluhan ka. Nagre-repeat na naman yung mga pangyayari. Hindi ko nakikita na maganda yung cycle ng will mo. No? Galing o, 3 of Pentacles and 3 of Pentacles. So, pwede pang ano pa? Oh, God. Marami akong tao na nakikita. Marami akong tao na nakikita. May mga makikipag-collaborate, may mga makikita-kita, may mga pagpaplano, at may mga something community, may mga partnership ako nakikita, or something recognition man yan, o ano man mangyayari na yan, hindi ko alam. Pero nakikita ko, iba dito maglalabas ng pera. Makakaramdam ka ng mga deep wounded. Sorry talaga, pero yun ang nakikita ko. May mako-confine. Hindi nyo po ito personal reading, pero may mako-confine po. No? Sa nakita ko ito. Malapit siya sa puso mo.
When it comes sa mga kasama sa trabaho at nakakasalamuha, lahat, alam ko naman na alam niyo yun, na lahat is hindi totoo sa iyo. May mga tao na liar, tao na na-insecure sa'yo, no? Tao na unfaithful. May tao ako nakita na moody, seloso, makasarili, selosa, maaring mainitin ang ulo nitong tao na to. Hindi ko alam kung binubuli ka niya o nambubuli siya talaga. May nakakagawa siya ng, maaring siya yung nag-uumpisa ng pag-aaway, no? Kasi a troublemaker itong tao na to. Naiinis siya sa'yo eh. Ang nakikita ko sa niya, hindi ka niya tinuturing na totoong friend. Oo, handoon sa iniintindi mo siya, inaalala mo siya, pero hindi ko alam kung may friend siya or ang nakikita ko sa kanya, maaring yung mga nasa paligid din niya or siya rin, hindi niya tinuturing na totoong friend. Ganun din yung mga nakakasalumuha niya, hindi siya ganun, tiniting na bilang totoong friend. Parang pakisama lang, ganun. Pagiging tao. May ate. Ganon. Itong tao na to, masungit, minsan mainitin ang ulo, magagalitin, may pagka-insecure, malisyoso, yan yung mga ganyan. Ganyan siya. Alam ko, kilala mo na siya. Yun lang din. And then, again, na you are being stuck sa sitwasyon, no? Magkakaroon ng pag-stuck, magkakaroon ng mga lack of direction sa iba sa inyo. Handoon yung may mga detachment, may mga paglayo o may aalis, maaaring ikaw. Meron din ako nakikita ng mga transaction or mga collaboration na mai-stop. Halimbawa, nakipag-dealing kayo. O kaya may mga pinaprocess kayo, mga papers, ganyan. Medyo para siyang mag-i-stop or magiging matagal yung resulta niya. Yun na nakita ko. Parang nag-stop ang nakita ko eh. No? Meron din ako nakikita dito na parang kahit na ang tagal-tagal ng resulta, parang may ginagawa kayong sitwasyon, yung iba sa inyo na parang walang kahihinatnan. It's pointless. You sacrificing pointless. No? Sa nakikita ko dito. Napakabait mo, Libra. Hanga ako sa'yo kasi you are the person na talagang you give. Talaga, as long as kaya mong tumulong, tutulong ka. Pera man yan, advice man yan, emotional man yan. Ganun. Baka nga iba sa inyo may charity kayo kaya ang dami kong nakikitang tao dito. Basta hindi mapagbigay ka. No, you have a generosity. Ganyan, mahilig din yung iba sa inyo, mahilig kayo magbigay ng gift. No, hindi kayo humihingi ng kapalit eh. Yun yung nagustuhan ko sa inyo. Ay, ba't naiiyak ako? Grabe. Sorry. Natutuwa lang ako. Pero naiiyak ako. Ang bait nyo. Iba dito breadwinner. Iba dito working parents Sobra. Pagiging practical nyo sa buhay. Let's go. Tama na ang kaartihan ni ate. When it comes sa relationship, kayo yung tao na kahit na kayo umiintindi, nagbibigay. Kahit na kayo lang yung give yung kabila naman is take lang ng take. Ano yung nakita ko? Parang ganun yung nakita ko. Talagang binabalanse mo yung situation mo, no? When it comes to relationship. Mas iniintindi mo siya. Mas ikaw yung nakakaintindi. Yan. Kung may mga blessing, iba sa inyo may mga blessing kayo na hindi nyo lang sinasarili. Alam nyo yung sinishare nyo sa ibang tao. Kamag-anak mo man yan, anak mo man yan, pamilya man yan. Sa ibang tao, nagsishare kayo ng blessing nyo. It's a good attitude, sa nakita ko dito. Iba dito is a breadwinner, very loyal, very good din kayo when it comes to a business. Baka nga iba sa inyo, may sarili kayong business, sa nakita ko dito. Napaka very organized mo rin, tao, sa nakikita ko. Ganyan ako pa nakikita. Sorry talaga kung palagi ako makulit. Kasi ilang beses kasi siyang lumalabas pasensya na. Nakikita ko dito na a part of the family, maring tatay, nanay, kapatid, basta malapit sa puso mo. May mapaparalyze siya ka-confine.
na kailangan, may tao na kailangan mag-heal. Nakita ko yung emotion. Biglaan, may mga biglaang mangyayari na hindi mo aasahan. As in. Sorry talaga, kailangan ko sabihin sa inyo para makapag-prepare na kayo, no? Para makapaghanda rin kayo. Kung may mga sakit ang iba sa inyo, mga kamag-anak mo, you need to take it action and magpa-doktor kayo, no? Makakaramdam ka ng sakit, no? Hindi magpo-focus ka sa painful ng sitwasyon na to. Maaring matrap ka dito sa mga situation. Kung ano man yung mga mangyaring sitwasyon sa buhay mo, no? Matatrap ka. Nagkakaroon ng mga confused, magkakaroon ng frustration, may imagine mo na parang wala ng pag-asa, makakaramdam ka ng ganun eh. Magkakaroon ng mga hiwalayan, o ikaw ang hihiwalay, ganyan. As in, I don't know, parang iba dito baka maaring ma-corner sa isang sitwasyon na hindi nila gugustuhin. May basta bigla ang mga mangyayaring very emotional na kailangan mag-heal, na kailangan mag-revert. As in yun. No? Mga bigla ang mangyayari sa buhay mo. Page of Sufferation. Pwede ko ba malaman yan? Si Page of Wands in reverse. The Hero card. Iba dito, ano kayo, forgiver, nurse, doctor. Oh my God. Mahilig kayo magbigay ng payo. A healer, no? Iba dito healer. Iba dito forgiver, doctor, teacher, speaker, nagbibigay ng mga advice. Kayo yung tao na nakapagpahil kayo eh. Handito rin yung in the past, as in may mga may namatay, in the past, malalapit sa puso. Makakaramdam kayo na magdi-distance kayo sa isang situation. Kung may mangyayaring away, o maliit o malaki man yan, parang kayo yung magdi-distance. Kasi ganun yung nakikita ko sa inyo, hindi kayo mag-distance. Siguro para hindi naman kayong away, ganyan. Tapos kayo na lang yung parang, oo, iisipin mo rin bakit nagkaganon. Hindi yung pag-iisip eh. May mga mamumuli sa'yo na ikaw yung magdi-distance. May mga away sa'yo o hindi mapagkakasunod. Ikaw na lang yung lalayo or mag-another path ka sa nakita ko dito. And then sa nakita ko rin dito na yung iba dito kasal, Hindi ko alam kung nag-aaral kayo, may pinag-aaralan kayo. Uulitin ko kasi nakita ko ulit. There's a bad news again, Nakikita ko rin dito na may tao ako nakikita na may masamang intention sa'yo, There's someone here na may masamang intention sa'yo na siguro parang siya, hindi ko alam kung supporters mo siya o yung parang nakikisama sa sa'yo pero masama yung intention niya sa'yo. May nag-i-inspire rin sa'yo sa nakita ko dito. May mga tao nagalit sa'yo pero I don't know, pero nakikipag-usap sa'yo pero tinutulungan mo sila. Para nakipag-teamwork sila kasi natutulungan mo sila. Yun ang nakita ko dito. Yun nakikita ko. Magkakaroon ng mga drain, magkakaroon ng burnout, may exhaustion ako nakikita, may malalaman kang katotohanan, as in. May mga tao na close-minded, Nakita ko dito. May mga tao, mayroon ako nakita na mahilig mag-aporoto, naiinis, meron siyang mental distress, yan. I don't know, baka ikaw yun, magkaroon ka ng mental distress, Yan. May mga tao na makakaramdam ng katamaran, ng impatient, maaari may mga tao na nag-iisip sa'yo na ng kabiguan. Hindi pa nag-iisip pa kanila ng hindi maganda actually. Na ayaw kanila na umangat sa buhay mo. Yun ang nakita ko. Gusto nila malasin ka. Yun lang ang nakikita ko. Arigato namaste. God bless.